ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin natin gamitin ang biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ng Indigenous People Sunday sa ating bansa. Ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa rin naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pananamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukinawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya tungo sa pakikiisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmuli ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kinapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
Santo sa kadakilaan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at ininadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ibinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sita kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya at inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat, dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim,
ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito na lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y mula pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalalakas. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating na ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binagbog nila ang isa, pinatay ang ikaliwa, at binato naman ng ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ng anak na sila'y makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Itong tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at papaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mga pagbasa yung summary po ng ating pagliligtas o yung ating salvation history in a nutshell. Yung unang pagbasa po ay tumukoy sa kalagayan ng bayang Israel. Kung paano sa simula, sinabi po sa ating unang pagbasa, yung nagtatanim ay nagre-represent sa ating Panginoon at ang kanyang bayan ay yung kanyang itinanim. Alam natin kung paano inihanda ng Panginoon. Tinanggal daw niya yung mga bato, narinig natin, tinanggal niya yung mga bato, inihanda ang lupa upang sa gayon, yung kanyang itinanim na magagandang uri ng ubas ay magbunga ng maayos. Pero na-disappoint yung may-ari ng ubasan sa unang pagbasa. Bakit? Alam niyang mabuti yung kanyang tinanim, pero yung bunga ay iba. Nagbunga ng ubas nga, pero hindi magandang klaseng ubas. Ito yung tumutukoy doon sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita na kalagayan ng bayang Israel sa kamay ng kanilang mga religious leaders ng mga panahong iyon. At yung mga tao naman na namamahala sa kanila o yung namamahala o yung alipin nung may-ari ng ubasan, nagre-represent naman doon sa mga propetang ipinadala ng Diyos noon pamang una na alam natin kung ano yung ginawa nila. Tulad sa mabuting balita, nung panahon ng anihan, nung panahon para kunin yung parte ng may-ari, anong ginawa daw nila doon sa mga ipinadalang alipin? Binato, pinatay, inusik. At alam natin na ganito din yung pagtanggap ng piniling bayan ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, isang nakakalungkot na pagkakataon ito. Bakit? Ang Diyos, simula pa lamang ng una,
panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noah, ni Abraham, no? Panahon kung saan sila'y napalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto hanggang sa ngayon, sa panahon natin, alam nating tapat ang Diyos. Pero tayo at ang piniling bayan ng Israel, no, hindi tapat na sumusunod doon sa tipan, no, sa kanilang tipan, at tayo bilang mga pinili ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, no, upang kanyang maging bayan. No, tayong nagkamit ang kaligtasan sa pamagitan ng krus. Hindi nila tinatanggap yung katotohanan ito, no, ipinagsasawalang bahala nila sapagkat meron silang mga sariling interes. Kaya nga sinabi itong talinhagang ito sa mga kanilang pinuno ng mga panahong iyon, at sila na yung nagsabi, no, sa kahuli-hulihan, nung hinahayag sa kanila yung istoryang ito, anong sabi nila? No, sa huli, ibibigay ng may-ari doon sa kanyang mapagkakatiwalaan, no, yung lupaing iyon na magbibigay sa kanya ng ani sa takdang panahon. At anong sabi ng ating Panginoon? No? Sa kahuli-hulihan, ang sabi ng ating Panginoon, no? Sila yung magmamana. No? Yung bansang ito, ang magmamana, yung bansang tapat sa Kanya ang magmamana ng pangakong ito. Bakit? Sapagkat hindi nyo tinanggap. Ipinadala ng Diyos sa mga propeta upang tawagin kayo, magsisi sa mga kasalanan, no, talikuran yung mga ginagawa nyong mali, paulit-ulit na nakikipagtipan ng Diyos sa inyo, pero ipinagsawalang bahala nyo. Kaya ibibigay yan, no, sa iba. No, dahil dito, ang mga hintil at yung mga ibang Hudyo ay nagsama. No? Kaya hindi lamang sila yung piniling bayan ng Diyos, yung magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Kasi nireject nila. Ngayon namang ating itong tinatanggap, meron din tayong ganong tendency. No? At ano yung pag-iisip natin? Mga Kristiyano naman kami, tagasunod naman kami ng ating Panginoong Yesus. Parati naman ako nagsisimba. Parati naman ako nagdarasal. Parati naman ako nagbibigay ng panahon para sa Diyos. Kaya kung ano man yung biyayang meron dyan, karapatan ko yan. Alam niyo po ba kung bakit yung bayan ng Israel ay hindi nakilalang Mesiyas? Dahil sa pag-iisip ng ganyan. Inisip nila, kami naman yung piniling bayan ng Diyos eh. Kami yung priority dito. At ang Diyos hindi magsasawa, no, sa amin. Iintindihin kami parati. No, sapagkat kami yung piniling bayan ng Diyos, kami. Kami lang ang magkakaroon ng kaligtasan. O ano nangyari? No? Yung biyaya ng Mesiyas na dumating sa kanila, hindi nila na-recognize. Bakit? Kasi, no, ang yabang nila. Kasi inisip nila, sila lang, sa kanila lang dadaloy ang mga biyaya. Inisip nila, no, na sila lang yung magkakaroon ng kaligtasan sapagkat sila yung piniling bayan ng Diyos. No? Ipinadala ang ating Panginoon upang tipunin sila, pero anong ginawa nila? Ipinapako nila ang ating Panginoon sa krus. Dinala sila ng Diyos, ng ating Panginoon sa katotohanan, binuksan ng kanilang pag-iisip. Anong ginawa nila? Nanatili silang manhid. Bakit? Ayaw nilang paniwalaan ang turo ng ating Panginoong Yesus. At dahil dito, hanggang ngayon, nag-iintay pa din sila. Dahil ayaw nilang tanggapin ng Mesiyas ay dumating na ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, anong susoy dito, mga minamahal kong kapatid? Paano ba natin to, no, mareresolba? O paano ba natin malalabanan yung temptation na magmalaki at ang kini ng kaligtasang ito? Narinig niyo po yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Anong sabi niya? Kapag ikay naguguluhan, hindi mo alam yung gagawin mo, ano daw yung dapat gawin?
manalangin ng may pagpapakumbaba. Yun yung key. Dahil maraming bagay na hindi mo alam, maraming bagay na hindi ka sigurado, maaari makapagdala sa iyo o makapaglayo sa iyo sa Diyos, magpakumbaba ka. Huwag kang magmalaki. No? Huwag kang mag-assume. Tignan mo yung nangyari din sa ipinagkatiwala sa kanila yung ubasan. Yung mga tenants, yun yung nangyari. Dahil inisip nila, no, na may karapatan sila, ano yung kanilang ginawa. No? Gumawa sila ng karumal-dumal. Ipinapatay nila yung mga alipin kasama yung anak ng may-ari. Pero hindi naman sila yung may-ari ng ubasan. Nagkaroon lang ng pagkakataon, nakalimot na. Kaya nga sa mga pagkakataon, mga minamahal kong kapatid, na tayo'y natutukso sa mga bagay ng mundong ito, sa mga temptasyon upang maging makasarili, sa temptasyon upang manlamang, mang-abusan ng kahinaan ng iba, manalangin tayo ng may pagpapakumbaba, sabi ni San Pablo. Mananalangin tayo ng may pagpapakumbaba, no, upang matanggap natin sa ating sarili na hindi tayo mabubuhay na wala ang Diyos at kailangan ng Diyos sa ating buhay. At anong sinasabi ng lahat ng ito, mga minamahal kong kapatid? Kahit na simula pa lamang ng una, magpas hanggang ngayon, kahit na hindi ka patapat ngayon, kahit namumuhay ka pa sa kasalanan ngayon, kahit hindi ka pa nagsisisi, ayaw mo pang pagsisihan yung mga kasalanan mo, tapat ang Diyos. At tingin ko mga minamahal kong kapatid, no, sapat na ito upang magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa kabila ng ating pagiging masuwayin, sa kabila ng ating maraming pagkakasala, ang Diyos na natiling tapat. Kahit na maraming pagkakataon, hindi niya tayo napagkatiwalaan. Sa maraming pagkakataon, no, hindi natin ginagawa yung tama, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil no, siya ay Diyos ng pag-ibig. At dahil dito'y no, kahit tayo nagkakasala, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Kaya nga po yun yung hamon sa atin. Magmahal tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. No? Pagmahal tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa krus. No? Nagmamahal kahit na nasasaktan. No? Nagmahal kahit na ikinamatay niya. At anong dulot ng kanyang pagkamatay sa krus, ng kanyang pagmamahal, kaligtasan sa atin. At kung ito'y naging kaligtasan no, para sa atin, yung ating pagsakripisyo para sa ating kaibigan, sa pamilya, na patuloy nating minamahal sa kabila ng kanilang pagkukulang, ay magdudulot rin ng kaligtasan sa kanila. Kaya po, maging biyaya tayo, mga minamahal kong kapatid, sa ating mga kapwa, no? Sa ating mga kapatid, lalo na yung mga nagsusumikap, no? O kaya naman yung mga taong malayo pa sa Diyos. Ito po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Nawa po tayo manatiling tapat sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom
sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod ng matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pagkikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasirawaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi na gawain ng pagtitipong sinodal ng ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang uminting sa pag-asang umuusbong sa pagkikitagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon, nakikibahagi sa bayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pakikibaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin ng panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating kinagalawan. Ating isama. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga inihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan, sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at pinapay ay handog sa'yo, Ama.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong iniabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksilay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ang anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalos sa masaganang hapag ng buhay. Isa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanaan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na magupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tilis lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananimbigan na nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggilang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Diyos ng ulan. Lapit ako, sinag ng buwan, atis na malinaw, dagat na ngayon ang Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako gumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang
puso. Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Endangered People. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga OLS envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan sa information card. Isulat lamang po ang pangalan at mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga magaganap sa ating simbahan. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiligiran. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal. Kami maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayong dalang kapayapaan. Salamat sa Diyos.